great Tuesday afternoon, everyone. As always, we bring you the day's latest headlines in the next hour. So stick around and let us keep you company. Ako po, si Denise Tan. Lourdes Vera naman po ang aking pangalan. Madaling araw sa Amerika. Dahil sa isang post lang sa social media, gumalaw mga merkado sa planeta. Sabi nila, gaganda na raw ang ekonomiya at bababa na sa wakas ang presyo ng gasolina. Kasi binalita ni Trump, ang bombahan, postpone daw muna. Pinag-iisipan na ang de-escalation ng giyera. Ay salamat, marami nakahinga. Pero sabi naman ng kalaban, fake news yan. Wala naman daw siyang nakausap mula sa Iran. Kaya dito ka nila sa programang Tuloy Lang sa Live. Ito po ang Afternoon Delight. Pero alam mo, yung announcement na yun ni President Trump, parang gumanda Yes. yung dollar natin. Nag-soar ang nakabawi stocks. ng konti. Nakabawi. At yung petrolyo, bumagsak ng almost 11%. O, diba? Pero partner, ang ganda ng isang pinoint out na article sa CNN. Kung mapapansin mo yung timing ni Trump, ang good news, ibabalita niya ng Monday ng madaling araw. Bago pa magbukas yung merkado. Ang mga bad news, ang mga announcement ng mga strikes, etc., it happens Friday night usually. Papunta sa weekend. Oo. Pansin mo? Yung ganun din, yung sinasabing yung 11-day war, itong nangyari last year, ano? Ganun din. Yung kay Maduro, pansin mo, weekend din nangyari. So, ganun pa. Ang potentially bad news na maaring maka-affect negatively sa merkado ay Friday night. Kasama doon sa tinatawag na news dump. Mga korporasyon, pag may mga bad news, lahat yan, Friday night. Kasi, may time to reflect at wala kang magagawa no? Walang trading So, Monday naman, pag magandang balita, pansin mo ginagawa, tinatiming ni Trump palagi yan kasi alam niya medyo delikado na. Totoo man o hindi, yung kanyang announcement na nagda-dialogue daw sila with Iran, may epekto. Pero dinedeny, diba? Pero hinabaan niya yung kanyang ultimatum, diba? Para 5 days. Pansin mo, 5 days. 5 days para weekend ulit. Diba? Pansin mo, may pattern talaga eh. Nako, sige, yan po ay isa sa ating mga babantayan in the next few weeks. But again, amid all the heartbreaking and frustrating news these days, there are still a lot to celebrate. First, kapatid anchors honored by the Gawad Filipino Awards 2026. Unang-una po dyan, Cheryl Cosim is the outstanding female news reporter for One Balita Pilipinas. Nandyan rin si Maricel Halili of Sa Totoo Lang on 1PH. She is the outstanding female news reporter as well. And Angela Lagunzad Castro of One News' News and Views is outstanding female news reporter. So congratulations, ladies! Alright. Bakit walang pansit dito nag-uumapaw sa ating mesa ngayon? Baka naman, di ba? Baka naman. Tatlo kayo. Oo, walang inflation kapag nanalo ang tatlo. O baka naman may joint celebration yan, partner. Anong ba'y Gawad Pilipino? Sana, no? Ikaw, familiar ka ba doon? Ang alam ko lang yung, Nayong Pilipino. But again, congratulations. Pero deserve na deserve. Oo naman. Oo. Pero then, and very timely, nakakatuwa that we are honoring again women during Women's Month. Of course. Oo. Okay, we now move on to the Women pa rin to. world of sports naman tayo. Alex Ayala bows out of Miami Open and lost to Karolina Muchova, but congratulations are still in order for making it this far. She is projected to slide to number 45 in the WTA ranking, but that's all right since she has already made historic feats and she is only, again, just 20 years old. And Alex is now headed next to Austria for another tournament, and that is on April 6. She's seeded 7th in that event at kayang-kaya bumawi sa ranking in case she slides to number 45. So, lang natin. 29? No, kasi ganito. Ito yung pinagtataka ng mga tao, but ang laki daw ng jump. But meron kasing parang may 1 year lang na validity yung sa rankings. So parang actually, pumasok siya na parang nag-50 siya ulit. Nag-slide down talaga. So she has to earn her points kasi ulit. Ganun siya. Ganun pala sa tennis. Hindi ka pwede mag-relax lang. Naku, ang hirap mag-relax sa tennis. Ang bilis ng mga bola. Oo nga. Pero si Alex ba, wala ba sa plano magpahinga muna? Parang sunod-sunod yung... Para mas... Ako nahihiya eh. Kasi at least nakakatulog pa ako. Pero sa next time malaman mo,
Nasa isang tournament na Oo naman. nga eh. But I Hirap mean, yun. I'm sure this is all very well planned out, yung kanyang year. So wag lang umibig si Alex. Ganon? Bakit? Wala lang. Bawal? Ano tingin mo? May isa ako interview na napanood sa kanya and parang tinatanong siya how she finds balance in everything that she does. Sabi niya, time management lang. So baka naman pwede pa isingit yun. But again, I think art, sports like art, is always a jealous mistress. Tingin ko. Oh, sige. Pero pag tinanong mo naman sila Muhammad Ali, the night before, wala silang problema. Ayun. May iba-iba siguro talaga ang katawan ng atleta. Iba-iba siguro katawan. O baka iba pa yung level ng competition. No? Eh yung mga sinaunang Chicago Bulls, sabi ni Jordan, inabot niya raw. Pagdating niya raw sa hotel room, may naninigarilyo. May party pa, oo. Nag-iinuman, may nagko-cocaine pa raw. Nako, oh. Sabi niya, kaya pala hindi na nanalo itong mga to. Alright, on to the news. The distribution of the 5,000 peso cash aid to TNVS drivers has begun. And for the latest, we have our mobile journalist, live from Pasay City, Francis Rivera. Francis, okay, so far so good ba? Maayos ba naman? Wala. Naging maayos ba ang distribution so far? Yes, Pops Lord and Denise, maayos at organisado yung naging unang araw para dito sa Pasay City Sports Complex ng pagbibigay ayuda para dito sa mga TNVS driver. At bukod nga doon sa mga TNVS driver, nakakatanggap o namamahagi pa rin sila ng ayuda doon sa mga tricycle driver na hindi pa nakatanggap o naabutan ng cut-off at wala sa listahan nung last week. At ganun din, may mga common problem din naman na nakita tayo dito katulad nga ng ibang mga driver na wala sa listahan. Pero ang kagandahan dito, may mga transport company na naandito kung saan ay ina-assist nila at ganun din may mga representative din dito sa LTFRB kung saan nga ay ina-assist nila itong mga driver na wala doon sa listahan at kinukuha nila yung mga common or yung mga basic information nitong mga driver kagaya na nga lang ng pangalan nila, saang company at yung contact number para nga ma-text na lang sila o ma-message sila kung sakaling magkakaroon na ng schedule para sa panibagong batch ng pagbibigay ng ayuda para dito sa ating mga TNVS driver. Sorry, Denise. Okay, Sige. Sorry. Go. Francis, sorry. Ilang TNVS driver ulit ang nasa listahan for today? And kapansin-pansin kasi sa likod mo, parang halos walang nakaupo. Ano ba? Ubus na ba yung pila? Anong O baka may laro na susunod? Ayun. O baka may nakaschedule. Pero Pops Lord and Denise, actually nag-aayos na sila ng upuan eh. Kaya kanina naman, umaga pa lang, kasi 6:30 pa lang nag-umpisa na sila na mamahagi ng ayuda para sa mga TNVS driver. As early as 6:30, marami na raw talagang nagtungo dito. Pero expected kasi nila ngayong araw, nasa 700 plus ang TNVS driver na kukuha ng 5,000 cash. Pero sa ngayon, parang observation natin sa pag-i-stay natin dito, parang panaka-naka or pakunti-kunti yung dating. Minsan may mga grupo-grupo, pero hindi naman ganun karami katulad sa ibang mga city. Pero yun nga, isa sa mga requirement kasi na hinihingi nila, lalong-lalo na dun sa ating mga kapatid na TNVS rider na habol pa sa mga payout center, ay magdala sila ng hard copy o photocopy ng kanilang mga lisensya, driver's license. Wait, ano ba talaga? Hard copy kailangan? Hard copy Yes. plus digital paulit-ulit, Francis? Hard copy, Pops Lord, hard copy kasi pipirmahan nila ng 3 beses yun eh. Okay. Hard copy, tapos ilalagay sa papel, doon pipirmahan sa ilalim. So parang gano'n, Pero, Yes. ewan ko kung nabalitaan may nangyari sa mga payout para sa mga tricycle drivers. This time, ano bang ginawa o dahil ba may isang kumpanya na may malinaw na listahan ng mga nagmamaneho para sa kanila, kaya hindi ganong katindi yung kalituhan at mas konti ba? Yes, Pops Lord. Actually, unlike doon sa mga report na nakuha natin or report noon last week para doon sa mga tricycle driver na kumuha ng cash assistance, mas organized ngayon
dahil yung mga transport company merong mga representative dito, no? Kaya kung yung mga pups natin na driver or TNVS driver na hindi makakakuha ngayong araw dahil wala nga sa listahan, talagang lumalapit na sila doon at doon nga sila nagpapalista at sila nga inaabisuhan na magantay ng text message para doon sa susunod na batch ng bigayan ng 5K. Sigurado ako sa area yan mahirap mag-book, no? Andun lahat. Andun So, lahat eh. Francis, quickly lang, hanggang anong oras ulit pwede pumunta dyan? Yes, Denise. Mukhang nga Wala na. nagligpitan na sila sa likod. Pero ang based doon sa ating mga officials na nandito, until 5 p.m. naman, bukas sila, tatanggap sila. Siguro, medyo marami lang yung upuan ata or na set up nila at in-expect kasi nila na 700 baka dudumugin Kaya siguro nagbabawas na rin sila ng kahit paano ng ilang pilya. Pero Oo, kasi nag-aayos gulat na ako, sila. inaayos Alright. Salamatan natin si Francis Rivera, ang ating mobile journal mula sa Pasay. Now, over at the PITX, President Marcos led the initial rollout of the Transportation Department's 10,000 peso fuel subsidy. Bus operators were the first to receive the nationwide aid intended to cushion the impact of rising oil prices. At para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tulungan din naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan at hindi sila masyadong mapigatan sa pamasahe dahil na ano naman natin kung ano yung pangyayari, nagpapago yung presyo ng langis all over the world. Ito ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap niya sa mga bus operator sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Pasay City kaninang umaga. Unang araw ngayon ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Transportation. Ang mga bus operator may 10,000 pisong subsidy sa kada bus unit. Kung merong maging problema o kung merong sa palagay ninyo maging mas magandang sistema or to make it easier or make it faster, make it more convenient for you, for the riding public, sabihan ko kami. Giit niya, kailangan maramdaman ng publiko ang tuloy-tuloy at maginhawang biyahe. Isa sa mga tumanggap ng fuel subsidy, ang bus operator na si Juliet De Jesus. Malaki po ang apekto sa amin kasi parang nag-double If we are spending something like 51 dati, ngayon dumoble na, mas over pa. So, talagang bleeding kami. And we need to continue because of the public service. Paliwanag pa niya, silang operators ang sumasalo sa lahat ng gastos at paghina ng kita ng mga bus ngayong napakamahal ng gasolina. Sa operation ng bus, ang driver walang pakialam sa expenses namin, sa overhead expenses. Wala. Sila may sweldo sa amin, sa kami malugi o hindi, we will give them their salary on a daily basis. Pero ikinatutuwa ni De Jesus na nabigyan pa ng hiwalay na subsidy ang mga driver para sa kanilang pangangailangan. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. And pump prices hit record highs this morning as a third consecutive week of double-digit fuel hikes took effect. Joining us now with the latest from gas stations and the roads is our mobile journalist, Evan Tarinque. Evan, may mga nagpapagas pa ba dyan? Pumper Denise, kanina nga sa ating pag-iikot ng mga gas stations dito nga sa kabahan ng EDSA, talagang kapansin-pansin na mas kumonti ngayon yung mga nagpapagas kumpara nga doon sa naging mga pila kagabi kung saan nga yung iba naghahabol magpakarga bago nga tumama. Ito nga panibagong oil price hike nga ngayong araw, no? Dahil nga ngayong araw nakikita natin doon sa DOA umabot na sa 17 pesos per liter ang itinaas ng kada litro ng diesel. Pagdating naman sa may gasolina nasa 10 pesos naman yung itinaas nito. Kaya naman yung ilang mga nakuusap natin kaninang TNVS driver talagang walang magawa kung hindi mapailing na lang dahil nga sa taas ng presyo ng gastusin ngayon. Kanina nga, nakausap natin sila, tinanong natin sila, dahil ba sa taas ng presyo ng gasolina ngayon, nag-iisip na ba sila baka maghanap
ng panibagong trabaho, no? Para lang kahit paano hindi sila or ma-absorb nila yung taas presyo ng produktong petrolyo ngayon. Yung iba napapaisip na kung it's time to find a new job or hindi. Pero so far sa kanila naman daw, kung kakayanin pa rin naman daw nila ma-absorb yung kanilang yung itong oil price hike, patuloy pa rin naman daw silang pabiyahe. Pero aside from that, Popsul Denise, nandito tayo ngayon sa EDSA, papakita natin yung current situation sa kahabaan ng EDSA Mandaluyong ngayon. Ito makikita natin sa akin likuran. Lapit lang natin. No? Ito current situation dito sa EDSA Mandaluyong. Makikita natin yung mga lanes, yung mga sasakyan na papasok ng EDSA Short Tunnel, yun lang nagkakaroon ng kahit ng konting pagbigat ng trapiko dahil nga yung lane na yan, nagiging 2 lanes lang. So medyo sumisikip at paglagpas naman doon sa kabila, mas luluwag na kaya pagdating naman ng Ortigas. Pero so far sa mga oras kasi na ito, hindi pa naman rush hour. Pero kaninang umaga, nung ating pag-iikot, kahit pa paano, nagkaroon din naman ng bigat ng daloy ng trapiko dahil nga doon sa parang sa volume ng sasakyan. Pero ayon nga kay MMDA General Manager General Torre, kapansin-pansin daw na simula nung tumaas yung presyo ng produktong petrolyo, nabawasan daw yung bilang ng sasakyan sa mga kalsada ngayon. Pastor Denise? Alright, may tanong ka ba kay Ivan Tarinque? Bakit may tatanong ka ba? Pasalamatan natin Okay, kung wala sige. kang tanong. Ayos na ayos pa rin ang buhok kahit tirik na nga. tirik ang araw. Mula sa EDSA Mandaluyong, si Ivan Tarinque. Time out muna. Alam mo, pansin mo, Oh, parang habang lumilipas yung mga araw, parang mas nagiging Holy Week. Kagabi, doon sa area ko na normally maingay pa ng mga 9 p.m. oh. Ano na, oh? Ako paglabas ko dito sa natin, studio natin. Mhm. Usually may pila dun sa street na to. Mhm. Kagabi wala, dire-diretso ako. Up until I hit the stoplight. Akala ko yung maingay lang, walang ingay. Hindi. Walang sasakyan halos. Walang sasakyan halos. Alright. Teka muna, Oh, magta-time out muna tayo dahil marami pa tayong kwento sa kanila at pag balik natin at hindi natin sila nakita, anong gagawin mo sa kanila? ano? Wala, sasama lang loob natin. Magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. 2 people were killed and several others badly hurt when an Air Canada jet struck a fire truck on a runway at New York's LaGuardia Airport. The pilot and co-pilot were killed in the late Sunday night collision. President Donald Trump visited Memphis Monday to tout his administration's crime task force there, telling those gathered at the event he's, quote, stopped crime in the city. British Prime Minister Keir Starmer told lawmakers on Monday that the UK was aware of talks between the US and Iran. Starmer urged de-escalation and told British lawmakers that, quote, we've been working with a number of countries in that regard. And scientists in Geneva at CERN's antimatter factory are taking part in what it's calling a first-in-history experiment to transport antiprotons. If any of them collided with a positively charged proton, they'd, quote, annihilate each other, ending an experiment which has taken years to plan. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Lourdes Vera po ang aking pangalan. Ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Now, as we reported earlier, fuel prices are up again this week. Today, gasoline prices are up by as much as 12 pesos per liter and diesel up by 18 pesos. Kerosene, meantime, has become more expensive by up to 22 pesos a liter. Malacanang earlier downplayed fears of an oil crisis, saying fuel supply remains adequate. It, however, cited a price disruption amid Middle East tensions. And Transportation Secretary Banoy Lopez announced the start of the agency's distribution of fuel subsidy for drivers. And for the details, let's talk to our mobile journalist, Arles De Los Santos. Arles, saan ka ngayon? Magkano tong cash aid na binibigay at ano-ano mga sektor ang makakatanggap? At pasingit pa ng tanong, kailan ito matatanggap?
Lord at Denise, ngayong araw nga ay isinagawa ng DOTR at ng DSWD yung kanilang joint press conference kung saan kinumpirma nga na magsisimula na yung rollout ng fuel subsidy para sa ating mga tsuper at operator. Bunsod pa din ng patuloy na mataas na presyo ng petrolyo sa merkado at kung saan ngayong linggo nga ay posible nga pumalo ng 134 pesos yung kada litro ng diesel, kung saan nga target ng DOTR na mabigyan yung 245,000 and the 66 driver beneficiaries para sa 1,180,000 na PUV units ng mga operator. Ipamamahagi ito sa pamamagitan ng subsidy card, bank at e-wallet transfers, pati na rin yung cash or check payout. At dito pa lamang nga sa PITX ay 27 na mga bus operators na ang nakatanggap agad nito. Hindi pa kinukumpirma ng DOTR kung kailan nga ito isasagawa sa iba pang mga operators at drivers, pero nakita natin na medyo malaki-laki rin yung matatanggap ng mga operator at may kaibahan kumpara doon sa mga drivers. Para doon sa mga PUB, yung mga public utility bus operators, UV Express at modern jeep operators ay makatatanggap sila ng 10,000 pesos habang ang mga bus, minibus, modern at traditional at UV Express drivers ay makatatanggap ng 5,000 pesos. Paglilinaw ng DOTR Lord at Denise, mas mababa yung matatanggap ng mga tsuper dahil meron na silang matatanggap mula sa DSWD. And in a way, ito ay complementary sa ipinamamahagi na ayuda ng DSWD na nasa bahagi nga o ilalim ng AIX program nito. 27 bus operators. Yung bilang na yun ba, anong basihan yan? Ito ba ay Metro Manila lamang? Yung listahan ba, anong naging batayan yan, Arlis? Lord, so far yung ipinamahagi dito sa DOTR PITX ay yung 27 na bus operators na yon, they actually own 1,096 units. So marami-rami na rin, and yung ilang na ibinigay sa kanila ay sa pamamagitan ng check-in, dahil syempre if 10,000 per unit, so malaki-laki rin yung makukuha, and yun sa mga operator, syempre malaki rin yung tulong na ibibigay nito sa kanila, dahil sila yung assigned kasi sa maintenance at repairs, habang yung mga drivers naman meron silang separate na ayuda na matatanggap. And yung naging basis dito ng DOTR so far, Lord, yung listahan mula sa LTFRB. Doon naman sa mga TNBS drivers, sa mga tricycle drivers, PUJ at UV Express, so far yung basehan naman doon yung pinasa rin na listahan ng mga grupo nito. For the TNVS, at least yung pinagmula ng kanilang mga listahan doon, yung magiging basehan ay yung tinatawag nga natin na transport network companies. So alam naman natin kung ano yung mga kumpanya na iyon. Okay. Ano kaya iniisip ng mga bus operators? 10,000 na yan, cute. Pambili lang yata. Wala pa sa isang preno yun pag magpapalit ka ng preno. Kasi ang laki ng overhead doon. At marami dyan, hindi kailangan ng ayuda. Pero kanina, yung sa isang napanood natin ng interview, di ba? Of course, iba-iba naman. Iba-ibang opinion. Pero may iba na talagang, gusto nyo kayo, pabigyan ko ng ayuda. Nako. Pero Arles, meron pa bang ibang pinag-aaralan ng gobyerno para, let's say, magkaroon ng posibilidad na ma-extend pa to at hindi lang dito sa fuel subsidy. I mean, ma-extend yung tulong at hindi magtatapos dito sa fuel subsidy. Nawala si Arles. I'm sorry, Denise, medyo nagputol-putol yung signal. Okay, meron ba? Can you hear me now? Arles? Try natin pumihit ng kaunti. Yan. Oo. Sige, Arles, gusto ko lang malaman kung meron pa bang pinag-aaralan ng gobyerno na possibility to extend itong mga tulong nila at to make sure na hindi lang matatapos dito sa fuel subsidy. Ayon sa DOTR, Denise, inado naman sila na kulang or in a way limitado yung 2.5 billion pesos na fuel subsidy nga mula sa kanila. Pero ito lang kasi yung available na pondo sa kanila. Kaya kung mapapansin natin ay magkaiba yung halaga na makukuha ng operator at ng driver kasi in a way pinagkakasya lamang daw yung budget na meron sila. Pero ayon kay Secretary Lopez ng DOTR ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na raw mismo ang nagsabi na bukas naman ang pamahalaan na magdagdag ng karagdagang pondo kung kinakailangan pa nga na mas marami pa yung driver na mabigyan. Sa ngayon kasi
syempre no, nananatili na maligalig ang presyo ng produkto ng petrolyo sa merkado at syempre at least for the DOTR, kinailangan pa nga itong certification mula sa DOE para mailabas yung kanilang pondo. Antayin natin yung crisis committee. Okay, maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mobile journalist, Arles de los Santos. Crisis Committee, kahit walang crisis. Okay, the Department of Trade and Industry reports that based on their monitoring, prices of basic goods remain stable. Let's check how things are at Muñoz Market with mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, kamusta yung sitwasyon dyan? Lord Denise, nakikita natin dito sa Muñoz Market, steady pa ang presyo ng mga bilihin at hindi pa nagtataas ang presyohan dito simula noong nakaraang linggo. Pero kahit nga steady pa yung presyo ng bilihin, napapansin daw ng mga nagtitinda na medyo matumal yung bentahan at baka raw nagsimula ng magtipid yung ibang mga mamimili. Pero sabi naman ng mga nakausap kong mamimili kanina ay okay pa naman daw sila dahil hindi pa nga nagtataas at pasok din naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin dito sa Muñoz Market sa price range na naitatala ng Department of Agriculture sa bantay presyo na isinasagawa nila nitong mga nakaraang araw. Ang presyohan nga ng itlog nasa 7 to 10 pesos ang isa, depende sa laki. Sa gulay naman, 140 pesos per kilo ang ampalaya, habang ang repolyo ay 50 to 70 per kilo. 80 pesos naman ang kilo ng talong, ang kamatis nasa 40 to 50 pesos per kilo, ang bawang naman ay 160 pesos per kilo, habang ang sibuyas ay 130 pesos per kilo. Ang lokal na bigas naman dito sa Muñoz ay nasa 48 pesos ang pinakamababa at 52 per kilo naman yung pinakamataas na lokal. Habang ang imported naman na bigas na well-milled na ay 53 to 58 pesos. Ang premium naman na imported ay umaabot ng 60 to 63 pesos, pero pati yan ay pasok pa rin dun sa price range na naitatala ng Department of Agriculture. Ang mais naman ay 80 pesos per kilo, kapareho rin ng prevailing price sa tala ng DA. Ang isang buong chicken naman, pagdating sa mga karne, 220 pesos ang whole chicken. Ang baboy naman ay nasa 340 per kilo. Ang laman naman ng baka nasa 530 pesos per kilo yan. At steady rin yung presyo ng isda, 140 pesos ang isang kilo ng tilapia, 240 pesos naman ang isang kilo ng galunggong at 280 pesos per kilo ang bangus. At ayon nga sa mga nagtitinda dito, kahit na hindi pa nagtataas ng presyo sa ngayon, inaasahan daw nilang posibleng tumaas sa mga susunod na linggo kung magtataas din yung singil ng mga nagde-deliver ng kanilang supply. Lord Denise? Okay, Fatima, anong sabi ng mga vendors na nakausap mo? Kasi kung yun yung expectation na pataas ng pataas, we can also expect na medyo kokonti yung pupunta dyan para mamili, no? How are they planning this out? Yung stocks nila, yung mga madaling masira, katulad ng mga karne, yung mga gulay, mga prutas, anong plano nila? Actually, Denise, medyo nangangamba na nga sila, dahil ngayon pa lang ay kakaunti yung tao dito. Ngayon weekday, pero natanong ko kung sa weekend ba ay mas marami ba yung mga nagtitinda. Sabi nila, kahit mas marami ng konti, talagang napansin nilang kumunti nga yung mga nagtitinda at sa ngayon nga ay nagtitira daw sila ng mga stock nila, parang hindi nauubos yung mga paninda nila, although hopefully nga sa mga susunod ay makakita sila ng silver lining, kumbaga magkaroon naman ng bright side, pero sa ngayon ay pinaplano pa raw nila din kung anong mga gagawin nila sa mga susunod. Oo, sigurado yan kasi maraming mamimili. Babawasan ng babawasan, sigurado yan. Kahapon nga sa mga grocery, makikita mo lang, alam mo, makikita mo yung, yung economics talaga, yung state ng bansa. Tingnan mo yung, yung mga nasa basket ng mga mamimili at kung ano yung chine-check out nila. Di ba, Fatima Baduria? Maraming salamat sa ulat mo live mula sa Muñoz Market in Quezon City. Here now is a quick rundown of more stories on One News. President Donald Trump said the United States is holding talks with an Iranian leader, claiming the discussions were productive. Trump also said he extended to 5 days the deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face possible attacks on its power plants.
However, Iran denied any direct negotiations with the United States and rejected all of Trump's claims. Here at home, the peso opened stronger against the US dollar at 59.90. The Philippine currency fell to a new record low yesterday, settling at 60.30 versus the greenback. Meantime, the PSEI opened this Tuesday higher at 5,922.78. The stock market yesterday plunged to its worst finish in 4 months, down nearly 2%. That's as the impact of the Mideast conflict on inflation continues to rattle financial markets. The Independent Commission for Infrastructure says it did not clear House Speaker Martin Romualdez of any liability in the flood control scandal. This after Congressman Jude Asidre claimed the commission had supposedly declared Romualdez not accountable. The ICI clarified that its referral to the Office of the Ombudsman carries no finding of guilt or innocence and is meant to allow further investigation. It also stressed that it is a fact-finding body with no authority to determine criminal or administrative liability. Vice President Sara Duterte is in Manila, but it is not inclined to attend the House impeachment hearing proper tomorrow, March 25. That's according to a reliable source of News 5. The source said appearing at the deliberations is not part of the Vice President's current schedule. And on to another story. Malacanang believes there's no oil crisis, only a price disruption. Price lang, walang supply. But the Senate disagrees and demands that the executive declare a national emergency and to act on the matter with much urgency. And joining us now from the upper chambers, mobile journalist Merrimon Reyes. Merrimon, di ba naka-break ang Senado hanggang May 3? Oo, Lord Denise, pero hindi ibig sabihin daw niya na hindi sila pwede magpatawag ng special session o kaya naman ay mag-hold ng committee hearings tulad ngayon. Ngayong umaga kasi nag-organize na itong Protect Panel o yung Protect Committee ng Senado. Ito yung Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy na tinatalakay ngayon ay ano ba yung mga short-term, yung mabilisang mga remedyo na maaaring gawin ng mga ahensya ng gobyerno para matulungan yung mga sektor na apektuhan dahil nga sa gerian sa Middle East. So dito present yung mga ahensya. Yun nga lang, isa sa pinaka medyo uminit ang ulo ng miyembro ng komite na si Senator Loren Legarda is yung absence ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero ang sinasabi niya naman dito, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Protect Committee, medyo busy raw yung schedule pero pinatawag pa rin nila at hours later naman dumating itong si Secretary Garin sa pagdinig. And pinaka tinitingnan nila dito, ang sabi ni Senator Bam Aquino, wag na raw hintayin na umabot pa sa punto na mag-shutdown yung mga sektor na naapektuhan nito. Ang binabadya nila, yung mga paaralan, sana lang hindi umabot sa pagsasara nito, yung mga transport sectors, yung mga mangingisda, magsasaka, na pare-parehong kinakailangan talagang matulungan, lalo-lalo na financially, para makapag-cope sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Yan yung ilan sa mga inaasahan nila. And so far sa pagbabahagi naman ng mga ahensya, for example, ng DFA, ng DMW, ng OWA, na ibahagi nila na marami na, nasa libo na rin yung kanilang mga natulungan, yung mga repatriation efforts, and yung mga reintroduction o yung reintegration ng mga ito dito sa Pilipinas. Naka-ready na rin daw yung mga job alignments, especially para sa mga OFW na kung sakali baka pahirapan ng bumalik o wala ng planong bumalik sa Middle East. Dito naman, kung ano raw yung trabaho nila, na meron sila, yung record na meron sila, i-align sila ng DOLE, pati ng mga partner institutions para mahanapan ang mga ito ng trabaho. Kanina, ang DepDev, natanong kasi ng mga senador, okay, eto na, yung emergency powers ng Pangulo, meron na to reduce or suspend ang excise tax on oil-owned petroleum products. What if ang VAT naman, kailangan ba itong galawin para sa mga basic necessities, para hindi nga sobrang maapektuhan yung purchasing power daw o yung pagkonsumo ng mga household? Ang nasabi dito ng DepDev, so far, ang nakompute kasi nila, pagdating daw sa VAT, kung gagalawin ito sa mga oil products, ang nakikita nila dito, maaaring mas slow down daw yung ekonomiya ng bansa. Yung sa basic necessities, hindi pa raw nila nakocompute ito. But then again, ang maganda raw dito to mitigate kung sakaling gagalawin pa nga ang mga buwis, ay humanap daw ng ibang sources of revenue para naman ma-offset yung possible losses naman kapag ginalaw pa ang ilang mga buwis. Balik sa inyo. Merrimon, 17 billion pesos. 17 billion pesos potentially ang maaring matipid raw ng gobyerno
kapag pinospone muna natin ang pag-host ng ASEAN. Si Ping Lacson is open to the idea. Sa pagkakaalam mo, may nakausap ka ba or may mga naglabas ba ng statement ng mga senador na sinasabi na, oo, baka maintindihan naman siguro no, ng mga kapitbahay natin sa ASEAN kung bakit ipopostpone muna natin ang hosting nito. Kasi mas kailangan ng Pilipino. Lord, yan yung inopen ni Senator Risa Hontiveros noong mga lumipas na linggo bago siya mag-file ng kanyang panukala para sa isang supplemental budget. Ang tansya kasi nila, around 52.8 billion pesos pa ang kakailanganin para sa fishery, sa agriculture sector, sa mga OFW, sa repatriation and reintegration programs para sa kanila, at maging sa transpo sector. Yung 52.8 billion pesos, ang sabi kanina ni Senator Risa sa pagdinig, ay may nakita na raw sila na 7 na possible na pagkukuhanan nito sa pondo ng bansa. Yung either from the continuing funds o yung mga, ang nasabi dito ni Senator Risa, pwede rin daw tingnan dito kung pwede pagkunan yung mga hindi na ipinagpatuloy na flood control projects, at kasama na rin dyan itong pwede pang tapyasan na pondo for the 2026 ASEAN Summit and meetings hosting ng bansa. Yun yung maaaring paraan daw para matulungan pa, kasi hindi na raw sapat eh. For example daw sa mga jeepney driver, yung mga chuper, yung 1,000 raw sa isang araw nila, imbis na naiuwi nila para raw bilhan ng pagkain o yung mga gagastusin daw ng pamilya nila, mga kamag-anak nila, nauuwi daw kalahati, 60 minsan 70% daw, pambili pa lang ng pagkarga ng diesel sa kanilang mga unit. So doon pa lang kapos na raw, kulang na raw. And ang sabi pa ni Senator Bam Aquino naman, kailangan maganda raw magdeklara na ng state of national emergency para magkaroon na ng pag-establish ng ceiling prices pagdating sa mga pangunahing bilihin, and yung ibang mga subsidies pa mai-release na at maipamigay na. Pero ang binahagi naman kanina ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na present din sa pagdinig is lahat ng mga TNVS drivers, una lang daw nilang ni-roll out yung subsidy sa mga ito sa Metro Manila, kasi pagdating daw sa logistics, pinakamarami raw yung PUV drivers o yung mga tricycle drivers, mga mototaxi, or other TNVS drivers sa Metro Manila. Pero kinukuha na rin daw nila ang datos para pa sa labas ng Metro Manila, at magro-roll out na rin daw sila netong cash assistance para nga matulungan lahat. Ang sinasabi dito, lahat daw ng mga tsuper, lahat daw ng TNVS, basta pasok din daw doon sa datos nga na kanilang makokolekta. Pagdating sa mga motorcycle drivers, around 700,000 na mga tricycle drivers ang kanilang matutulungan, lahat daw ito kasama, and tuloy-tuloy naman daw yung kanilang efforts para nga maabot ang mga ito, at hindi lang daw ito isang beses lang. Maari 4 to 6 months mabibigyan daw nila ng tulong itong mga nasa transpo sector. Yung sweldo ng isang senador na hindi po mapasok dyan, marami rin maayudahan niya sana yun. Sorry, Marymon, I wanted to touch on dun sa mga binibigay na tulong. Kasi lagi binabanggit na inuuna yung Metro Manila. They are planning to go outside, pero ano-ano nga ba yung uunahin? 'Di ba? Before may report sinabi uunahin yung mga bigger cities pa rin, Cebu, Davao. Paano naman yung ibang mas maliliit? Ang sabi kasi dito ni Secretary Gatchalian, kinokolate nila from the LGUs pagdating daw sa mga TODA, yung mga TNVS drivers, lahat naman daw ito kinokolate nila by Thursday. Ang plano nila makumpleto na ito, and then they will be rolling out. Ang kailangan din kasi nilang malinaw din dito, yung listahan. Yung sinasabi nila, yung around 30 billion pesos kasi na-release na to sa DSWD, ready na raw ito. So ang sinasabi nila, per round ng pagbibigay ng cash assistance, around 6 billion pesos ang magagastos ng ahensya, o ang may lalabas rather ng ahensya, kaya sure daw na lahat matutulungan. Yun nga lang, nauna lang din daw itong Metro Manila, kasi pagdating daw sa numero, lumalabas sa pinakamarami, if not ito lang yung pinakamarami, marami ang numero nga ng mga kabilang sa transpo sector sa Metro Manila, pero hindi naman daw ibig sabihin yan, hindi na raw maaabot yung nasa labas ng Metro Manila. Kung ikaw yung nangangailangan ng tulong, syempre ikaw ay matagal-tagal mag-iintay. Lipat ka ng Manila. Lipat ka ng Manila. Gastos ka ulit. Tapos wala ka doon sa listahan. Saklap naman nun. Alright. Huwag na natin pagurin pa ang ating mobile journal na parang yung ibang mga senador ngayon, papasok kahit naka-break sila. Marymon Reyes ang ating Mojo, reporting to us live from the Senate. We also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, fugitive tycoon Atong Ang asked the Justice Department to exclude him from the missing Sabongeros case.
His lawyer contests whistleblower Julie Patidongan's claim that Ang was the mastermind behind the abduction of John Claude Inonog and other cockfighters from the Manila arena. On Business World, Moody's Analytics cut its 2026 GDP growth forecast for the Philippines to 4.9%, citing weak domestic momentum. While the agency downplayed the impact of the Middle East conflict, it warned that rising oil prices could widen the trade deficit and pressure the peso. For their part, Nomura economists caution that sluggish government spending, fueled by a public works scandal, threatens to derail Philippine economic recovery. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And the name of the show is still Afternoon Delight. We just need to pause for another break, and we shall be right back. March 24th, 1999. NATO launches U.S.-led airstrikes against Yugoslavia over the Kosovo crisis. President Bill Clinton tells the American people, "We have acted with resolve for several reasons. We act to protect thousands of innocent people in Kosovo from a mounting military offensive." 1989. Major damage has kind of been done. We kind of rock and rolled over it. America's worst oil spill takes place in Alaska's Prince William Sound. The tanker Exxon Valdez runs aground on a reef and begins to leak millions of gallons of crude. 1958. Singer Elvis Presley is inducted into the U.S. Army in Memphis, Tennessee. He serves in Germany for 2 years. 1955. In New York, the Tennessee Williams play Cat on a Hot Tin Roof opens on Broadway. And 2002. And it's for every nameless, faceless woman of color that now has a chance because his door tonight has been opened. Halle Berry becomes the first black actress to win an Oscar for a leading role for Monsters Ball. And Denzel Washington becomes the second black actor to win a Best Actor Oscar for Training Day. Today in history, March 24th. Ed Donahue, The Associated Press. Lest maharangan ko, pangalan po ng show ay Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the week, deep fried nga tayo yung theme natin, ano? So we have kwek-kwek. Hindi pa pala ako kumakain. Oh, ha? Ito, feeling yan. Oo. Yung boss natin naka-4 na daw. Pero okay lang. Tinarahan siya. Papalitan niya naman mamaya. Ito ba, mahilig ka rito? Ako mahilig ako dito. Mahilig ako sa tusok-tusok. As Like in. tusok, you like to make tusok-tusok? Like tusok-tusok, any kind. Kwek. No, pero seryoso. Pop? Mura, masarap, madaling kainin, kahit saan. Nakakailang stick ka nito? Kwek-kwek isa lang. Malaki pa nga yun eh. Ang mahilig ako yung fishball. Fishball, squid ball, kikiam. Yan. Mas malaki pa dyan. Yung tokneneng, tokneneng. Yung isa. Wait lang, direct. Yung duck egg, ito kasi pugo. So, quail egg siya. Normally, ang best way na kainin yan is with vinegar. Tapos marami kang chop na pipino. Ay, sarap. Oo. So, siya yung parang added crunch. Naku, yun palang, busog na ako eh. O sige. Tirahin mo lang ng tirahin yan. Daanan muna natin ang ating mga social media. Okay, our first story is on One News. Pag-asa Island Patriotic Tours launch next month. Abril na magsisimula. Yes. Ito daw ay 6 days and 5 nights. Para sa akin, medyo mahaba yun. Ang haba nga. Oo. Pero ito daw kasi is designed to awaken patriotism in every Filipino. So, 6 days, 5 nights. April 28 po ang umpisa niyan. Tapos, kapag sumama kayo,
Actually, Libre ha. oo, may bayad, sorry. Sabihin ba natin yung presyo? Sabihin natin. 16,650 pesos for one person. Pero, kasama na dyan, full board meals, may travel insurance sa kayo, very important yan. An environmental and sustainable tourism development fee, island-based internet connections, or always, can talk to your family, and other guided activities will also be available for participants. Oo, tapos kasama ba dyan sa insurance yung pag tinira kayo ng China? Yung barko? Sana hindi dumating doon, pero traveling with insurance is always a must. Oo. Pasok na yun dyan. Ito naman, pag apat kayo, ang singil ay 57,750 pesos. Kung matutulog kayo sa barko, hindi ko alam. Pero yung sa Pag-asa, pag na-meet nyo doon yung mga Marines, lahat sila single. Lalo na ikaw pag pumunta ka ron. Lahat ng Marines pag nagpakilala Friendly single friendly sila lahat. Single Ayan sila naman ang lahat. gusto natin, syempre, making friends is... At sa lahat ng pupunta ron, may pasalubong silang gustong-gusto. Ano? Canned goods. Tsaka bottles of happiness. Mga juice, ganyan. Pwede. Pwede rin. Soft drinks. Pwede rin. Pwede rin. Okay, sige, move on na tayo. Let's talk about an inspiring Wait. story. Sorry. Sa mga gustong sumali pala, kailangan nila magpadala ng 2 to 3 minute video explaining kung bakit gusto nila pumunta ron. Sila yung pipi. Kasi 15 lang yung slots. Oo, okay. So, planuhin nyo Paano na. pag yung mag-amang Marcoleta ang nag-submit ng video? Tatanggapin ba nila? Depende siguro sa laman ng video. Pasa. Ito na lang. Sige. Inspiring story muna tayo. At the Philippine General Hospital, a group is providing some comfort to patients and their families. It comes in the form of sandwiches. More from mobile journalist Daniel Dayao. In the middle of hospital hallways and amid rising prices of basic goods, a simple sandwich becomes a source of relief for many. Every day, hundreds of patients and watchers fill the hallways of PGH. In the emergency room alone, from a capacity of 75, numbers can reach up to 300. And for many, it's not just the lack of space they struggle with, but the lack of resources for daily expenses. Siyempre, walang budget, walang pera. Minsan nagpapasalamat ako kasi hindi na lang sa blessing na dumarating na biyaya like yung sandwich po. Nakakatulong sila sa amin na maibsan yung gutom namin. Malaking tulong po ito, ma'am, lalo na po sa araw-araw sa team ko ng Jocelyn po. Maraming salamat po sa lahat ng effort nyo, saka sa ganyan free na mga tinapay. Laking tulong po kasi nakakabawas sa magastusin, saka makatipid saka lalo na ngayon sa mahal ng bilihin. For many watchers, every peso counts, but leaving little for their own meals. Yet since 2016, the PGH chaplaincy has been preparing and distributing free sandwiches every morning, reaching up to 300 people a day. Siguro naman halos lahat makaka-relate, no? Pag nasa emergency na tayo, minsan yung sa mga importanteng dadalhin hindi nadadala, no? Minsan okay lang kung merong dadalhin, pero paano kung wala talaga? Minsan nag-aalanganin yung mga tao na tumanggap kasi akala nila binibenta namin. Yun gano'n. So, sabi namin, hindi, libre po ito, galing po ito sa SAPE. What started as a simple initiative has now become a daily routine, one that many have come to rely on. And with the help of donors, they are also able to provide additional support, including grocery packs. It gives us also joy and hope na kahit pa paano sa simple act of kindness, and every time na nakikita namin sila na natutuwa, na-excite, kahit na sabihin na parang palaging ganon yung aming binibigay, pero hindi sila nagsasawa. Kaya minsan ina-encourage din namin yung mga donors, no? Mag-join kayo, mamigay tayo ng tinapay kasi nakita ninyo na how grateful they are. At a time when many sick Filipinos continue to struggle, initiatives like this offer a sense of hope. Kung titignan po natin ang sitwasyon sa ating government ngayon, madami ang nagnanakaw pero madami din ang willing to help. And marami pa rin ang mabubuting puso. Kaya it gives me hope na sa pagtulong-tulong, konting bagay na may iaambag natin sa ating kapwa ay malaking tulong na yun.
The PGA's chaplaincy remains open to those who want to donate, because in times like these, even a simple sandwich can go a long way. Kapatid Mobile Journal, Daniel Dayaw, we are One News. In entertainment, new micro-drama OJT Hours of Love is now streaming on the Signal Play app. And let's talk about that with the stars of the series, Hyacinth Calado and Gab Lagman. Haya and Gab, welcome back to Afternoon Delight. Hi! Oh Hello, my God, guys. thank you for having us again. Ay, It's nice mahalang to see you gasolina. guys. Thank you for visiting. Oh my God, yes. Okay, so first off, OJT Hours of Love. What is this series all about, or this micro-drama all about? It's a very workplace love story. It's very cute. To sum it up, I would say two interns kind of become like the biggest competitors towards each other. My character, she has a little strategic plan to kind of get her way, but let's just say over time things change a little bit. So they're basically young intern working for a job opportunity. Isa lang kasing matatanggap eh. So they're fighting for the spot. But of course, you know, it's a rom-com. It's really funny. It's directed by Direct Easy Ferrer. So it's gonna be super funny. Obligado mag-away muna sila sa simula. Oo, syempre. Siyempre. Aso't pusa. OJT Hours of Love. Pero kung ako'y nagtitrain sa inyo, at pag nalaman ko na naglalandian pala kayong dalawa, tatanggapin ko kayo pareho. Ay, Oo. Ay, Okay, let's talk about the format. Ano? Of course, you've done acting before, but how is acting like in a vertical format? It's definitely more interesting because we have to be more mindful with our space. Because it's not like with regular film we have all this space. With vertical, we have to make sure we kind of stay within our positions and make sure we're still in frame. Because it's just a small space now. And you have to be conscious of that all the time. Yes. But you're invading each other's spaces virtually. In a way, I guess so. What about the reactions? Do you have to downplay it a bit? Kasi parang mas tight yung mga shots? Or how do you... It has to be like bigger, bigger reaction. Kasi, of course, the main purpose of the verticals is para sa mga people who like to scroll in like the afternoon, kunwari pag ano, so they want it to be bigger para hindi antukin. Kasi, you know how people are like, we also have like short attention span na, so they wanted to mahook kagad sila. So, yeah. Yeah, everything happens so fast. Oh, so walang minor emotions, lahat parang grandiose. No, and if there is, it just Tapos, happens lightly. Ilang minutes lang per ano, di ba? So, Like 1 minute lang per episode. Yes. so paano yung nuances kaya? How do you deal with that? The nuances. Pero sa halagang, mamaya pag-usapan natin, murang-mura lang kung gusto nyo sila mapanood. Okay. OJT, outstanding joy today. Yun dapat ang ibig sabihin. Pero I like pakausap na that. kung sino nag-isip ng title. Okay. What have you learned from doing Bad Genius that you're applying to this material now? There's a lot. Well, basically, ibang character kasi niya sa... Ibang-iba din yung character ko from Bad Genius to OJT. I grew up as rich, entitled for Bad Genius, and here I'm a breadwinner. So, like, 360 character na development. So, like, it's fun. It's fun to play, you know, being versatile to be an actor. So, yeah, there's a lot of things that you learn. And especially here is, like, may malaki kasing twist na mangyayari and yun yung kailangan subaybayan ng mga manonood. Ano kayang twist Oo yun? nga, kailangan. Magkapatid pala sila? Grabe naman yun. Magpinsan lang. Pwede yun. Depende, Si Quezon sa kay asawa niya, Manuel. First cousin? Yes. Oo. Okay, what was I gonna ask? I wanted to know, kasi kunyari, di ba, iba-iba yung characters nyo. Kailangan nyo bang parang aralin, would you have to observe different kinds of people, different walks of life, para talagang mas ma-internalize mo? Kasi kailangan sobrang grabe yung mga reactions, di ba? Yeah, definitely. Especially pag malayo sa character mo. Like, for Yeah. example, for University series, I was Sevi. He grew up in Laking Calle or stuff. I had to go to Palengke to hear like how people talks. Because I grew up in the US too as well, so it's kind of like malayo sa akin. But at the same time, I wanted to be close to the character. And then, good thing I grew up in
Pampanga too as well when I was a kid. So I used to play in basketball sa barrio. So medyo alam ko rin kung paano yung ano. Pero syempre, you wanted to like, you know, how study people to kung gagampanan mo yung karakter na yun. Yeah, and for me, I really had to study things like paano yung konyo dito and stuff like that kasi even though Ay, like... effortless. Walang problema. Okay, that's good. But of course, there's still different like nuances. Like the difference between people who grew up sa La Salle, for example, and then where I grew up in the U.S., it's still a different culture. So I really had to study things like that, even though a lot of my characters do come still from very privileged backgrounds. Alright. O, sige. Oh. Ano ang pwede nilang ma-expect sa Yes. microdrama na ito? At imbitahan na natin sila kasi may 1 minuto na lang tayo. Thank you for visiting us. Sige. Ayun, iniimbitahan po namin kayo manood ng OJT Hours of Love and sa Signal Play po yan, you can download it and mayroon pong mga free episodes after you download it. But of course, it's directed by Direct Easy Ferrer, starring me, Gab Lagman, And Hyson Cayado. and also Miss Maui Taylor is here too as well, and Yes. many more. Yes. Okay, thank you very much. Again, thank you for your time. Thank you for joining us here on Afternoon Delight. Congrats and good luck. Thank you. Mhm. Thank you. Alright, teka muna. Oh, sila. Sa Signal, yung Signal Play app, Oh. murang-mura lang yan. Magkano siya? 20 pesos. So, ano pa? Wala kayong excuse nga. Hindi, okay. Sige. Okay, Wala sige. sila. Sorry. No. Alam ko mahal ang gas, pero mas mahal ang maging malungkot. Okay. Sige. Oras na para Si Gab magpaalam. yata. Yes. Siguro silang dalawa na lang magbasa kaya. No? Silang dalawang Kapalit, Okay. kapalit niyan, TF nyo, kwek-kwek. And that is a wrap. Dito tayo, Gab. And that is a Yan. wrap this Tuesday. I am Gab. Hyson Cayado. And I'm Gab Lagman. Tito Lord de Vera po. At Tita Denise Tan. Thank you guys For so much for watching. watching Afternoon Delight. We'll be back tomorrow, 2 p.m. And kapatid, we are one, use all sides all the time. Have a delightful afternoon. Thank you so In much. Kapampangan naman. Kaya mo yan, kaya mo yan. Go. Okay. Thank you.